Itong commitment. Ano ba ang mga commitment natin sa araw ng ating buhay o sa araw na ito? Kaya nga, andito tayo ngayon because we commit to God, to worship God sa araw na ito. Ha? We are committed. Nag-commit tayo na sa araw na ito, maglilingkod ako kay Lord. Sisimba ako. Pupunta ako sa church. Pero yung mga kapatid natin na hindi natin nakasama ngayon, ay hindi nila pinag-commit ang buhay nila sa araw na ito. Alam niyo mga kapatid, sa araw na ito, na ginawa mo sa Diyos, lilipas, babalik ang sunod na linggo. Ngunit ang panahon ay hindi na babalik. Lahat na ginagawa mo sa bawat araw, bawat sandali ng buhay mo, kapatid, ay nakatala doon sa ating Panginoon. No? Nakatala po lahat na ating mga ginagawa. Kaya nga pag gumagawa tayo, nagagalak tayo, hindi tayo napapagod. Even pagod tayo, nawawala yung pagod. Dahil because sinasabi natin, dahil ginagawa ko ito dahil para sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ano ba yung commitment natin sa ating pamilya? Mayroon ba tayong time sa pamilya natin? Mayroon ba tayong oras sa pamilya natin para mag-usap-usap? Mayroon ba ganun mga kapatid? Dapat, number one, sabi nga, sa ministry, lagi ito ina-advise sa amin ng mga leaders, sa ministry, pag involve ang pamilya, unahin natin ang pamilya. No? Unahin natin. Kasi, araw ng, halimbawa, mayroong araw ng linggo, at mayroong importanteng para sa pamilya. So, ibig sabihin, ministry din yon. Hindi naman araw-araw linggo ay laging sa ginagawa natin doon. Di ba? Kaya sometimes, pag may mga important na bagay para sa pamilya, unahin po natin. Kasi maraming nagkakamali na mga leaders na hindi nagkaroon ng graduation ng anak nila. Kailangan yung mama at papa. Kaya lang, sasabihin ng isang leader, mayroon ako ngayong ministry sa church. Mayroon akong Bible study. Kaya unahin ko, si Lord ang unahin ko, saka na yung aking pamilya. Mga kapatid, ang pamilya ay ministry din. At hindi araw-araw yung graduation ng anak mo ay hindi na yung babalik yung time na yun. Kaya kailangan mong unahin. Kasi ministry din yun. That is family. Kaya maraming mga anak ng mga leaders, anak ng pastor, na kung saan ay nagkakaroon ng mayroong isang anak ng pastor na babae. Sabi niya, ayaw kong mag-asawa ng pastor. Galit na galit siya. Ayaw kong mag-asawa ng pastor dahil walang oras sa pamilya. Kasi nakita niya, yung papa niyang pastor ay walang time sa kanyang pamilya. Laging ministry. Mas marami kasi sa akala niya, yung ginagawa niya, inuuna niya ang Diyos. Pero meron pala siyang nakalimutan. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan nating balanse. I-balance natin ang ating oras sa Diyos at sa pamilya. Kaya yun po mga kapatid, pag sa pamilya, saan dito ang Panginoon? Hindi naman lahat. Dapat sa 1 week or 1 month, mayroon kang time na mag-banding kayo. Ha? Kaya pwede kayong pumunta kahit simpleng banding. Simpleng kahit sa tahanan lamang, nag-uusap-usap. Hindi nyo ba nalaman mga kapatid, kami, ang dami naming nabago sa buhay na magpamilya. Kasi andyan lang kami sa bahay. Ngunit nagkaroon ng time na parang wala kaming pakialaman. Napakalayo ng bawat isa kasi lahat mayroong cellphone. Naka-cellphone, nakatalikod. Walang communication tama. Kaya buti na lang binigyan kami ni Lord ng wisdom para magkaroon ng time. Kaya sa